Magandang umaga po sa ating lahat. Kaway-kaway nga po ang mga anak ng Diyos. Amen. Muli sa umagang ito, tayo po ay nagagalak dahil kahit nasa mga bahay lang po tayo, ay patuloy na tayo ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sa ating pong pagsisimula, sabi po sa Psalms 95, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hand are the depths of the earth, and the mountains peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God, and we are the people of his pasture, the flock under his care." Sa oras pong ito, ating pong siyasatin ang ating pong mga sarili as we come to worship our true God. Sa oras ding ito po yung pagkakataon na muli tayong magpakumbaba, manalangin tayo personally sa ating Panginoon. Idulog natin ang ating pagsusumamo, paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At muli nating itaas ang kanyang dakilang pangalan sa mga ginagawa niya sa ating buhay.
Let us pray. Heavenly Father, our Alpha and Omega, our God who never changes, our omnipresent, all-knowing God. Thank you, God, for this time, Panginoon, na pinagkaloob nyo sa inyo pong iglesia para po kayo ay papurihan. Thank you for this time, O God, that we are united to worship you and glorify your precious name. You are our God who is so powerful, who knows everything about us. You are our God who answers prayer. You are our God who gives everything that we need. Thank you so much, O God. Thank you so much, Panginoon, that through the Holy Spirit, we are here to worship you. Through the Holy Spirit, you are uniting us to glorify you and to thank you for all the things that you have done in our life. Thank you, Father God, for your word is true. Sabi niyo po sa 1 John 1:9, if we as your children confess our sin, you are so faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Thank you for this promise you have given us, Lord. Thank you, Father God, for everything that you have done to our life. And right now, as a church, we humbly bow down and ask for your forgiveness so that our worship today will be pleasing to your name. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita na patuloy na nagko-correct sa amin, sa aming pamumuhay bilang mga anak nyo. Salamat po, Panginoon, sa mga taong ginagamit nyo para i-bless kami spiritually, financially, and emotionally. Salamat din po, Panginoon, dahil kumikilos po kayo sa mga tao na hindi po namin alam, unexpectedly, Father God. But you are a God who moves, who works in mysterious way. Thank you, Panginoon, dahil sinasagot niyo po ang aming pong mga panalangin. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ang aming kalakasan. Kayo po ang aming hope. At kayo po ang aming future. And right now, Father God, as a church, we come to glorify your name. We come to adore you for all the things that you have done in our life. And right now, Father God, we pray, let the Holy Spirit work in us. Let the Holy Spirit fill our heart. Let the Holy Spirit move in us as we worship you today. May we experience you, Father God. May we glorify you in spirit and in truth. Lord, maraming salamat po, Panginoon. And right now, we are here just to worship you. Let it be na mangusap po kayo sa amin sa umagang ito, sa aming pong pagsamba sa araw na ito. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo pong dakilang pangalan. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes. Amen. As we continue praising the Lord, let us praise Him through singing. Let us declare His goodness, the goodness of our God. Let us sing this song, Lord, you are good. I-declare po natin itong song na to that God is good. Lord, you are
good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Let's sing it, church. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. It's all about Jesus, all about Jesus. It's all about the way He changed our lives. It's all about Jesus. The power of His blood can be denied. It's all about Jesus. It's all about the covenant He made. It's all about Jesus. Victorious He rose from the dead. To lift our hearts to Him. He is the reason that we sing. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We praise your name. It's all about Jesus. Yes. Let's declare it. Once again, let's sing it. It's all about Jesus. About Jesus. It's all about the way He changed our lives. It's all about Jesus. The power of His blood can't be denied. It's all about Jesus. It's all about the covenant He made. It's all about Jesus. Victorious roses from the dead. To lift our hearts to Him. He's the reason that we sing. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing hallelujah. Hallelujah. Come on, church.
church, let's sing hallelujah. 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 We praise your name. We praise your name, oh God. Yes, Lord. We lift our hearts to Him. He's the reason that we sing. Hallelujah. 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 We praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We praise your name. Yes, Lord, this time, oh Lord, we are lifting your name, oh God. We're singing hallelujah to your name, oh Lord. Yes, God. Yes, Lord. To your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. In Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, Lord, we commit our lives to you, O God. I walk with you wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Let's sing, we will worship. Let's sing, I will worship. I will worship, and I will worship you. I will worship, and I will worship you, and I will worship.
will worship you. Yes, Lord, we worship you, God. And I will worship. And I will worship you. Let's sing it again. Let's sing it. Yes, Lord, we worship you this time, oh God. And I will worship. We worship you, Lord. We lift your name, oh God. And I will worship. Yes, God. Hallelujah. I will worship you. Once again, I will worship. I will worship. And I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. This is my desire to honor you, yes, Lord. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. And I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Once again, let's sing this. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Let us give our hearts to our Lord. Open our hearts, our mind. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your
is our prayer, O God. Have your ways in me, O God. Have your ways in us, Lord, as we worship you this morning, O God. As we hear your words. Yes, Lord. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Good morning. Kaway-kaway naman po dyan. Hello, good morning po. Okay. So, ngayong Sunday po, ito po yung Sunday na kung saan tatapusin na po natin yung kwento po ni Joseph. Ito na po yung last na ating pong mapakinggan na sermon patungkol sa series po sa buhay po ni Joseph. Pero bago po tayo dadako po doon, kailangan po natin na i-review po muna ano po ba yung mga napag-aralan po natin itong mga nakaraang linggo. May nakakaalala po ba yung pinakauna na na-share po sa atin patungkol po sa buhay po ni Joseph? May maalala pa po ba tayo o wala na? Okay. So ang una po na ating pong matutunan sa buhay, sa ating pong series po na ito ay Joseph and his family. So yun po yung pinakauna na si Joseph at ang kanyang hindi naman gaanong perpekto na pamilya. Wala pa yata akong nakitang perpektong pamilya. Lahat ay may konting kasi hindi naman tayo magkakaparehas ng ugali eh. So ang susunod dyan, Joseph and his work. Kung paano si Joseph sa kanyang pagtatrabaho, di ba? So Joseph and his work at ang mga ginagawa ng Diyos sa kanyang lugar na trabaho. So ang pangatlo po, Joseph and his choices. Yan. Kung paano ba si Joseph at kung paano siya magdesisyon sa mga kanyang mga ginagawa. Joseph and his choices. At pang-apat, Joseph and his nation. Ang kanyang community, ang kanyang lugar, kanyang mga kababayan. Kung sino po ba siya at kung anong kanyang mga nagagawa patungkol po dito. And panglima, Joseph and his heart. Ano ba yung tunay na saloobin ni Joseph? Kanyang laman ng kanyang puso. So, ito po ay na-share po sa atin po last Sunday. At ngayon po yung panghuli, pang-anim. Ito po ay Joseph and his legacy. So, dito po tayo magsisimula po sa Genesis chapter 50 verses 1 to 50. Mababasa po natin dito yung patungkol po kay Joseph and his legacy. Basahin po natin, scripture reading po tayo. Maganda po kung dala po ninyo ang iyo pong mga Bibles. Babasahin ko po. Joseph threw himself, Genesis chapter 50 verses 1 to 26. Joseph threw himself on his father and wept over him and kissed him. Then Joseph told the physicians who served him to embalm his father's body. So Jacob was embalmed. The embalming process took the usual 40 days, and the Egyptians mourned his death for 70 days. When the period of mourning was over, Joseph approached Pharaoh's advisors and said, "Please do me this favor and speak to Pharaoh on my behalf. Tell him that my father made me swear an oath. He said to me, 'Listen, I am about to die.
take my body back to the land of Canaan and bury me in the tomb I prepared for myself. So please allow me to go and bury my father. After his burial, I will return without delay." Pharaoh agreed to Joseph's request. "Go and bury your father as he made you promise," he said. So Joseph went up to bury his father. He was accompanied by all of Pharaoh's officials, all the senior members of Pharaoh's household, and all the senior officers of Egypt. Joseph also took his entire household and his brothers and their households, but they left their little children and flocks and herds in the land of Goshen. A great number of chariots and charioteers accompanied Joseph. When they arrived at the threshing floor of Atad, near the Jordan River, they held a great and solemn memorial service with a 7-day period of mourning for Joseph's father. The local residents, the Canaanites, watched them mourning at the threshing floor of Atad. Then they renamed that place, which is near the Jordan, Abel Mizraim, for they said, "This is a place of deep mourning for these Egyptians." So Joseph's sons did as he had commanded them. They carried his body to the land of Canaan and buried him in the cave in the field of Machpelah near Mamre. This is the cave that Abraham had bought as a permanent burial site from Ephron the Hittite. After burying Jacob, Joseph returned to Egypt with his brothers and all who had accompanied him to his father's burial. But now that their father was dead, Joseph's brothers became fearful. "Now Joseph will show his anger and pay us back for all the wrong we did to him," they said. So they sent this message to Joseph. "Before your father died, he instructed us to say to you, 'Please forgive your brothers for the great wrong they did to you, for their sin in treating you so cruelly. So we, the servants of God, of your father, beg you to forgive our sin.'" When Joseph received the message, he broke down and wept. Then his brothers came and threw themselves before Joseph. "Look, we are your slaves," they said. But Joseph replied, "Don't be afraid of me. Am I God that I can punish you? You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. No, don't be afraid. I will continue to take care of you and your children." So he reassured them by speaking kindly to them. So Joseph and his brothers and their families continued to live in Egypt. Joseph lived to the age of 110. He lived to see 3 generations of descendants of his son Ephraim, and he lived to see the birth of the children of Manasseh, son Machir, whom he claimed as his own. "Soon I will die," Joseph told his brothers, "but God will surely come to help you and lead you out of this land of Egypt. He will bring you back to the land he solemnly promised to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob." Then Joseph made the sons of Israel swear an oath, and he said, "When God comes to help you and lead you back, you must take my bones with you." So Joseph died at the age of 110. The Egyptians embalmed him, and his body was placed in a coffin in Egypt. Tayo po ay manalangin.
Heavenly Father, nabasa po namin ang iyo pong salita. Mangusap po kayo, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami na maalala po lahat ang aming pong mga napakinggan na kwento o kaya nabasa po patungkol po sa buhay po ni Joseph. And this day, Lord Jesus, is a meaningful day for all of us. Kasi ito po yung araw po na kung saan pag-aralan po namin po ano ba yung mga natutunan namin o naiwan na legacy po ni Joseph sa amin bilang isang Kristiyano o mananampalataya sa inyo. At sa kanya pong buhay, ano po yung kanya pong mga naiwan at mga matututunan po namin sa kanya pong buhay. Lord, help us to connect our lives sa kanyang mga experiences, sa kanyang mga araw na naiwan po sa amin. At nawa po, Panginoon, maging meaningful din po sa amin. Maging lesson po sa amin ang buhay po ni Joseph at lahat ng kanyang mga natutunan sa kanya pong buhay. Sweet, gentle Holy Spirit, touch our hearts wherever we are, sa aming mga tahanan, saan man po kami. Mangusap po kayo sa bawat isa po sa amin. These words will be empty words without your Holy Spirit touching our hearts, touching our lives. Para ang mga mensahe pong ito ay tumatak sa buhay po ng bawat isa. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po. Ang buhay po ni Joseph na ating pong mga napag-aralan for this past almost 6 weeks ay naaalala po ba natin? Nakikita po ba natin yung mga similar experiences na lahat sa pamilya ay hindi naman perfecto? May mga konting mga diferensya. At yung mga iba ay hindi lang konti talaga, medyo malala na talaga. At patungkol po sa experience po sa buhay, sa trabaho, experience po sa lahat po ng mga pinagagawa po natin, sa ating mga decisions. May mga similarity po ba yung buhay po ni Joseph po sa atin? Ang mga yan po, hindi natin namamalayan. Nakakagawa na po tayo ng isa pong legacy na naiiwan po natin sa mga tao po na mga nakakasalamuha po natin. At sa umaga pong ito, tunghayan po natin yung mga legacy po na naiwan po ni Joseph po sa lahat ng mga nakakakilala sa kanya at maging sa atin na tinutuklas natin kung ano yung naging buhay ni Joseph 1,000 years ago. Pero buhay pa rin po yung kwento po ni Joseph. So, Joseph and his legacy. Sa-isahin po natin. Pero bago po yan, ano po ba ang ibig sabihin ng legacy? Ano po bang ibig sabihin ng legacy po? Pag-aralan po natin. Okay. So, sa dictionary, ito po yung makikita po natin. A gift by will, especially of money or other personal property. So, ito po ay yung mga naging regalo po o naibigay po ng tao po na yan sa kung kanino po niya naibigay at yun po ay nagiging legacy po niya doon sa kung sino po yung tumanggap. So ito po ay decision ng isa pong tao. So mga nagagawa po natin, mga decision po natin, let's say mag-donate ng isa pong sasakyan para sa church o lupa para sa
campsite ng church, nagiging legacy mo yan sa mga tao na nakikinabang doon o sa mga tao na kakapunta doon. Nagiging legacy yan ng isang tao. So, would it be money or personal property? Something transmitted or received. Something that is transmitted or received from an ancestor or predecessor. So ito po yung mga naipasa po sa atin, mga namana po natin. O kaya natanggap natin sa ating mga ninuno o sa mga tao po na nauna po sa atin. Yan po. So ito po yung ay legacy. Yun po, nagiging legacy po natin sa kanila. Kaya kung minsan meron kayong mga nakita, ito po ay legacy ni ganitong taong ito. Legacy ng tao pong ito. Itong church po natin na aking kinatatayuan ngayon, ay ito din po ay legacy po ng isa pong tao o isa pong mag-asawa na kung saan naibenta ang property para ma-donate po, para makagawa po ng isang church. Pero hindi po lahat na naaalala yon. So dapat po natin mabanggit to inspire others to leave also a legacy. Ano din naman po ang sabi po ng Diyos? What does God say about legacy? Okay. So everyone leaves a legacy, and some of the most extraordinary legacies belong to the most ordinary people. Lahat po tayo, gusto mo man o hindi, meron kang naiiwang alaala sa mga tao na nakakasalamuha po natin araw-araw. Kahit minsan nga hindi natin nakasalamuha, pero something na ang buhay po natin ay na-bless siya o na-touch siya, o something na sa mga efforts natin nakinabang siya at kanyang baon-baon yan po, nagiging legacy po natin sa mga tao. Kaya hindi natin kailangang maging isang mayaman para makaiwan ng isang legacy. Legacy is not for the rich people. Legacy is not only for sa mga tao po na kung saan ay kilalang kilala sa buhay na ito, kundi legacy din po ay para po sa lahat, even the ordinary people. Katulad po natin na maka-ordinaryo pong tao ay nakakagawa din po ng legacy. Legacy are some total of the daily decisions of life. The small decisions that are godly life and rightful in the eyes of God. So yun po yung nagiging legacy po natin. Sum total. Ito po yung pinaka lahat-lahat na po na resulta po ng mga nagiging desisyon po natin sa buhay po na ito ay yan po yung paano po yung naging bunga po niyan. Yan po yung nagiging legacy po natin sa mga tao. Lalong-lalo na po yung mga nagagawa po natin sa ibang mga tao, kung tayo pa ay nagiging blessing sa kanila, and somehow ang kanilang buhay ay na-touch po sa pamamagitan po natin, sa paggamit ng Diyos sa atin, na-touch ang kanilang buhay, na bago. So, those are the legacy na naiiwan po natin sa mga tao. Ito naman po, isa-isahin na po natin, ano ba yung mga legacy na naiwan po ni Joseph po sa atin? Sa ating pong pag-aaral for this past 5 weeks, ito po yung mga aral po na naiwan po ni Joseph sa atin, or legacy. Ang una po, Joseph is remembered as a man of loyalty. Man of loyalty. Loyal. Nakakikitaan po si Joseph ng loyalty. Loyal siya sa kanya pong pamilya at sa mga authority. So kapag sinabi natin na loyalty, ito po ay nasusukat po sa
kung gaano ba nagtitiwala ang mga tao sa atin. Kasi doon nakikita yung kung ikaw ay pinagkakatiwalaan ng mga tao, ang mga tao ay loyal sa iyo. 'Di ba? Kung tiwalang-tiwala ang mga tao sa iyo, nagiging loyal sila sa iyo. Kahit minsan nga kahit puro ang ginagawa mo pangbubulatsing o medyo kalokohan, tiwala pa rin. May mga tao pa rin na ganyan, tiwalang-tiwala pa rin. At doon yung loyalty nila, sumusunod pa rin sa kahit alam nila na yun ay puro pang gaganso, puro pang ewan ko nga ba. So there are people who are like that. But we are talking about the loyalty of Joseph. Kung gaano pa ba siya ka-loyal. So itong si Joseph po na ito ay tiwalang-tiwala sa kanyang pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay, kanyang mga kapatid. Kahit man ganun ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya, tiwalang-tiwala pa rin siya. At maging sa authority. Kaya nga, ang loyalty ni Joseph pati rin sa authority Kasi andun pa rin yung kanyang loyalty na kahit ilang beses man na ginawan siya ng masama o kaya hindi maganda ang naging trato ng mundo sa kanya, ang kanyang mga naging amo, but he still chose to be trustful, to trust yung mga tao po na nasa authority. Kaya loyal pa rin siya sa kanila. Doon po natin nakikita yung loyalty po ni Joseph. Makikita po natin na after yung nangyari po kay Potiphar na kanyang unang naging amo, pagdating na doon sa kulungan, may loyalty pa rin siya, nagtitiwala pa rin siya sa mga authority na mumuna doon at maging kay Pharaoh. Ang kanyang mga kapatid, kahit man ginawan siya ng masama, tiwala pa rin siya sa kanila. Kaya andun pa rin yung trust ni Joseph sa kanyang mga kapatid at kanyang mga mahal sa buhay. Kaya andun yung kanyang loyalty. Kaya sa bawat isa po sa atin, nasusukat po ang loyalty po ng isa pong tao sa atin. Depende po kung gaano po sila nagtitiwala po sa atin, sa ating mga ginagawa. And trust is something that is earned in due time, na hindi po kaagad-agad. Pero kay Joseph, nakita po natin na parang halos wala na kasi isang choice sa kanyang ibang mga decisions niya sa buhay. Kasi siya nga po ay isa pong servant. But he is still chose to trust and to be loyal sa authority at sa kanyang mga mahal sa buhay. Wala ka ng pamilya mo yan So, Joseph is still trust them. Is still loyal to them. Ito naman po yung mga principle po na ating pong matutunan. Loyalty merits those who choose to trust on the basis of love and faith in God. May pakinabang din pala ang loyalty. May pakinabang din pala kung tayo ay may loyalty po tayo sa mga tao na nakakataas sa atin. May loyalty po tayo sa mga kung saan ipinoprovide ni Lord na mag-guide sa atin, pinoprovide ni Lord na makakatulong sa atin. Yung mga tao po na kung saan sila ay mga ginagamit ng Diyos to make us a better person. Dapat kinakikitaan, as a Christian, kinakikitaan po tayo ng loyalty. At
yun po ay pakinabang po sa mga tao po na loyal. And the second thing na ating pong matutunan po sa buhay po ni Joseph po, Joseph is remembered as a man of forgiveness, a man with a forgiving heart, a man of forgiveness. Diba? Kung meron po kayong mga maalala na mga tao na namatay na o mga pumanaw na namatagal, o mga relatives natin, mga kakilala natin, ano ba yung kanilang mga legacy na naiwan nila sa atin, yung tumatatak sa ating isipan? O something na hawak-hawak natin o nakikinabangan natin. Ano ba yung mga yon? O kapag nabanggit yung pangalan ng isang tao, ano kaagad yung tumatatak sa atin? Diba? Kapag may nagtanong sa atin kung minsan, sino ang lolo mo o kaya sino ang lola mo? Kapag nabanggit yung pangalan, sabi, ay, oo, maalala ko si lola mo. Napakabait ng lola mo. So, yun. Meron siya kaagad na naiwan na legacy na siya ay isang napakabait na tao doon sa kanyang mga nakasalamuhan noon ng mga tao. So, ito po yung mga matuklasan po natin kay Joseph na nang dahil po sa kanyang mga naging karanasan sa buhay, siya po ay nakakaranas ng groaning, weeping, and silent weeping. Na isipin mo nga ba naman na ikaw na napakabata ay makaranas ng ganyan na maibenta ng mga sariling kapatid? Hindi mo talaga basta-basta ma-express ang mga bagay na yan eh. So, kung ako nga, nung bata ako, iniwan ako minsan ng aking pong nanay sa isa pong tiyuhin ko. Iniwan ako doon kasi kasagsagan ng trabaho eh. Kasagsagan ng trabaho. Iniwan ako doon. Sumama ang aking loob eh. Sabi ko, hindi niya yata ako mahal ng aking nanay. Bakit ako kailangang iwanan kahit isang gabi lang eh, hindi ako nakatulog doon. Masakit ang loob ko nang dahil doon. But, hindi ko kasi naintindihan eh. So, yan ay nakaranas ako ng ganun na iyak ng iyak. Sa gabi na yon, hindi ako nakatulog because of that. Imagine natin sa buhay po ni Joseph. Ilang taon, ilang buwan, ilang araw na at ibang-ibang mga karanasan. Nakaranas siya na kung saan yung meron kang gustong pero hindi mo ma-express, groaning, weeping, at saka silent kasi hindi talaga mailabas eh. And because of that, marami po siyang natutunan. At mapag-aralan po natin, matututo po tayo sa kanya na kailangan forgiveness will show its fruit. Na kapag ikaw ay nagpatawad, dapat kinakikitaan yan ng naging bunga na ikaw nga ay nagpatawad. Kung napatawad mo yung tao na yan, may resulta. Hindi lang yung forgive and forget, pero kapag nababanggit yung pangalan ng tao na yan, although may konting pa rin sa ating puso, pero kapag napatawad mo na, masasabi mo na, ay napatawad ko na yan. In good terms na naman kami uli. Diba? Ma-discuss natin yan. Isa-isahin natin yan sa mga naging sitwasyon po ni Joseph sa kanyang mga kapatid, sa mga kanyang mga naging amo. So, dito po sa Genesis chapter 50, verses 15 to 21, mababasa po natin dito na sa pangalawang beses, ang kanyang mga kapatid ay kumbaga may pag-alinlangan sa kanilang mga isipan. Ay patay na ang tatay natin. Ano na kaya ang mangyayari? Baka ito na yung pagkakataon na mag-seek ng revenge itong si
Joseph na ito. Pero dala-dala nila yung guilt magmula nung naibenta nila si Joseph hanggang sa buong buhay nila, dalang-dala nila yung sila ay guilty doon sa kanilang ginawa sa kanilang kapatid. They are guilty. So, anticipated na si Joseph ay magagawin na revenge. But, alam nyo, 2 beses na mabasa natin dito, sa pagkakalahad ng kwento, 2 beses na ang kanyang mga kapatid ay lumapit sa kanya para humingi ng kapatawaran. 2 beses, and he is still assured na sabi niya na huwag na kayong mag-alala, napatawad ko na kayo. So na-restore yung bonding nila, na-restore yung relationship nila bilang magkakapatid. Although sa kanyang mga kapatid, nararamdaman nila yung guilty pa rin sila. Pero makita natin itong si Joseph ay constant sa kanyang sinasabi at naipapakita niya yung patunay na napatawad niya ang kanyang mga kapatid. May resulta. Nang dahil sa kanyang pagtulong sa kanila at ang kanilang mga pamilya ay kanyang natutulungan, na-restore yung relationship, na-restore yung pagtutulungan, na-restore yung bonding as brothers o bilang magkakapatid. Di ba? So, ang forgiveness ay dapat kakikitaan ng resulta. Mahirap naman yata na sabi mo, napatawad na kita, pero 1 taon na, 2 taon, hindi mo pa rin kinakausap yung tao. Sa Isabela, nagbo-Bible study ako sa isang purok. May magkapatid. Hindi nagkikibuan. Napapansin ko, tapos tinanong ko, ano bang nangyari sa inyo? Sabi, ay wala lang, tinatamad lang, wala lang ganito lang. Only to find out sa aking pag-imbestiga na sila pala ay may naging alitan, hindi pagkakaintindihan. At itong isa naman ay kaya pala niyang hindi kausapin ang kanyang kasama sa bahay kahit ilang taon o kaya ilang araw. So yun na nga ang naging nangyari. Hanggang sa unti-unti na nawin itong kapatid na to, yun, nagkabati na sila, na-restore yung relationship. So dapat kapag sinabi mong forgive and forget, may resulta yan, may kakikitaan na na-forgive mo nga, na-forget mo nga yung pangyayari. So si Joseph ay meron siyang ganun na puso. They asked for mercy in memory of their father and bowed before Joseph. Gumawa pa sila ng paraan. Gumawa pa sila ng mga para lang ma-convince si Joseph. Si Joseph is buo ang kanyang loob, buo ang kanyang puso. Kaya umiyak siya, sabi niya, ano ba naman itong mga kapatid ko na ito? Ilang taon na hindi niyo ako nakasama dahil sa kasalanan na ginawa niyo sa akin. Andito na nga, nakasama ko kayo, pero parang hindi kayo kasama eh. Kasi ang iniisip niyo yung ako ay magre-rebelde sa inyo. Ang iniisip niyo na magagawin ako sa inyo. So, mga pagdududa ang nasa inyo sa akin. But Joseph still nga ay loyal nga siya sa kanyang mga kapatid. Kaya ilang beses niya itong kailangan i-explain para maintindihan. So Joseph assured them he had forgiven them and told them not to be afraid. Okay. So, yan ang puso po ni Joseph. Ito naman po yung challenge po sa atin. Ito naman po yung lesson po sa atin. Principle po na ating pong matutunan. Harboring grudges holds some consequences to bear, but a forgiving heart comes with a blessing to share. Diba? Ulitin ko. Harboring grudges holds some consequences to bear, but a forgiving heart comes with a blessing to share. Alam nyo naman po yung naging sitwasyon ko po.
na naging problema ko ng mga nakaraang mga taon na hindi ako pinapatulog ng aking konsensya o yung salita ng lola ko na sabi niya, mahirap kumuha ng nara sa nayon at dalhin mo sa mayuyaw. Sinong nakakaalam ng geographical map ng Ifugao? Ilang kilometer, ilang miles from Nayon, Lamot hanggang doon sa Mayuyaw, Ifugao. And every piece of wood ng nara doon galing para makagawa ng isang native house. At ang ginawa ng mga relatives din po namin, nung wala na kami ng ilang taon doon, pinagkukuha yung mga parts ng native house. So ang naiwan na lang is skeleton. So nung sinasabi ng lola ko sa akin, alam ko yung hirap. Nabuhay ako, nasubukan ko ding magbuhat ng kahoy. So alam ko ang hirap. So yung konsensya ko, tapos yung lupa na naiwan ng aming lolo, pinaghati-hatian ng mga pinsan. So nang dahil doon, here comes yung revenge na pumasok sa aking isip. Ay, magre-revenge sana. So nang dahil doon, ilang gabi na hindi ako nakakatulog, kuminsan umiiyak ako, nasabi ko na bakit naman ganon? Itong mga tao mga ito ng mga tinuturing kong mga kuya, mga malalapit sa akin, sila pa yung gumawa sa amin ng ganito. So nang dahil doon na may grudges sa amin, mga magpipinsan, distant relative, nang dahil nga sa may ginawa sila, I bear the consequences. Na hindi ako nakakatulog, ano pa, masakit na aking loob. So, may groaning doon, may silent weeping na gusto ko umiyak pero hindi na ko mailabas-labas. But, you know, nung pagkatapos kong maaksidente, doon ko po na-realize na wala namang mangyayari sa akin. Kung lalo akong malulugmok sa problema at hindi magandang kalagayan, kung ang mga grudges na yan hindi namin pagkakaunawaan kasi nakaharap ko na yung mga iba medyo hindi maganda ang kanilang mga sinasabi, ay aking tangay-tangay na sa aking loob. Kasi itong mga ibang mga pinsan ko na ito ay binantaan pa yung mga kapatid ko na barilin daw, patayin daw kung sinong pupunta doon. So bilang panganay sa lahat ng mga lapugan, nasa akin yung isip na gumawa ng solusyon at hindi nga maganda ang aking naisip na solusyon. And because of that, I bear the consequences. But with a forgiving heart comes with a blessing to share. Nung ilang taon na nakaraan, sabi ko sa lola ko, hayaan na natin yan. Kung ano yung naiwan nila ng mga portions na sa ilang hektarya na lupa na yan, yan na ang ating i-restore, i-improve. Hayaan mo na, ibigay mo na sa kanila yung mga nakuha na nila. Para wala nang problema. Gusto ko maayos ang buhay. And that's the time na nakaramdam ako ng peace of heart. At ngayon, kapag umuwi ako, nakikita ko sila, nakikipagkwentuhan ako, kinakausap ko sila, kinukumusta ko sila. When I welcome ko sila, sabi ko, kapag may gusto mag-aral sa inyo sa Bayongbong, andun ako, pwede akong i-approach at any time. And with that, na-restore yung relationship. So, harboring grudges holds some consequences to bear, but a forgiving heart comes with a blessing to share. Ano pa? He who understands forgiveness forgives. Only fools still hold the blame and deceitful revenge. Ito po yung isa din po sa mga nakita ko kay Joseph, na umangat ang kanyang katayuan sa buhay. Hindi lang umangat ang kanyang katayuan sa buhay, pati ang pananaw sa mga pangyayari ay umangat din. Yung pagkakaintindi niya, interpretation niya sa mga bagay, umangat din.
Kaya nakikita niya, itong mga kapatid niya, ang kanilang naiisip pa lang yung, baka babalikan tayo ng ating kapatid, yung guilty feeling, yun ang kanilang mga naiisip. Hanggang doon lang yung kanilang mga naaabot. At kung magre-revenge si Joseph. Pero si Joseph, naisip niya yun noon pa at nakapag-move on na siya at nakita niya yung mas magandang plano ng Diyos sa likod ng mga pangyayari. Na may magandang resulta. Part yan ng isang magandang plano yung mga nangyari sa kanya. Kaya yung mga tao na nakakaintindi ng ganyan o na naka-get over na o kaya nakaintindi ng bigger plan or bigger na pagkakaintindi dahil sa mga mali na hindi pagkakaintindihan na yan, sila yung may tunay na puso para magpatawad. Kasi nakita na nila yung naging magandang resulta sa kanilang buhay. Paano kaya kung si Joseph ay ang kanyang laman-laman sa isip ay katulad din nila, ay magre-rebelde ako sa aking kapatid. Sa tingin nyo, nakarating kaya si Joseph sa palasyo? Siyempre hindi, baka bumalik siya sa kulungan. Diba? So, he who understands forgiveness forgives. Only fools still hold the blame and deceitful revenge. Pangatlo po na legacy na ating pong mapag-aralan sa buhay po ni Joseph. Joseph is remembered as a man of perspective. Man of perspective po si Joseph. Kapag sinabi po natin na perspective, ito po yung pagkaka-define po ni Mr. Dictionary. The capacity to view things in their true relations or relative importance. Relative importance. The interrelation in which a subject or its parts are mentally viewed. Kaya nga sabi ko nga sa inyo na itong si Joseph ay hindi lang umangat yung kanyang status sa buhay na from a servant naging parang general manager ng isang kaharian or administrator ng isang kaharian. Hindi lang siya umangat doon kundi pati sa pananaw sa buhay. Pagkakaintindi at interpretation on things ay tumaas din. Tumaas din. So nakikita niya kaagad. Minsan nasasaludo ko yung mga bright people. Katulad ng mga attorney o kaya na kinukwento mo pa lang yung bagay na alam na nila kung ano ang susunod na sabihin mo. Nakita na nila kaagad kung ano ba yung purpose mo. The motive behind. Because bright people nga sila na mentally viewed, nakikita nila kaagad. So, Joseph is remembered as a man of perspective. Sa verses 19 and 20, ito po yung makikita po natin na doon po natin ma-recognize na itong si Joseph is a man of perspective. Ito po yung basahin nga po natin yung verse 19 and 20 para kita po natin. But Joseph replied, "Don't be afraid of me. Am I God that I can punish you? You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people." Okay. Makita natin doon na yun ang naging response ni Joseph. Kasi nga ang iniisip nga ni mga kanyang kapatid puro revenge baka mag-revenge si Joseph. Sabi niya, ako ba ang Diyos para I will punish you nang dahil sa iyong ginawa? Pero ako naiintindihan ko na kasi na nakita ko na yung big picture na kung hindi nyo ginawa yon sa akin, hindi ako nakarating sa aking kinalalagyan ngayon. Nakita niya yung holistic na naging resulta ng lahat. Kaya
kapag si Joseph ay sumagot, ay balanse ang kanya pong pagsagot. Joseph respond to his brothers was amazingly balanced. Hindi naman niya sinasabi na tama lang na ginawa niya ako ng masama. Hindi naman niya sinasabi na tama lang yung ginagawa niyo na masama. But sinasabi niya, pinapaintindi niya na kahit man kasalanan yung ginawa niyo sa akin, but with God, na kaya niya itong turn it into a good result. So, he acknowledged that their actions and motives were evil. And he also recognized that God is sovereign and is able to transform evil acts into good results. Kuminsan po sa atin, ang nakikita lang po natin, itong kasalukuyan. Ang problema lang natin ay yung walang makain, ano ba naman itong itong mga nangyayari na to. Pero kung minsan, hindi natin nakikita yung big picture, yung opportunity ng mga pangyayaring ito. Ang mga katulad lang ni Joseph ang pag-iisip ang nakakakita niya. Ang mga tao lamang po na malalapit sa Diyos na talagang gustong makita ang kanilang buhay ay connected sa kung ano yung plano ng Diyos sa kasalukuyan. Sila yung mga inaangkop nila ang kanilang buhay doon. Sinusuportahan nila kung ano yung plano ng Diyos. Itong pangyayari po na ito sa atin, itong pandemic po na ito, subukan lang natin na ipagkatiwala ang lahat sa Diyos, ipaubaya sa Diyos. Hindi natin alam kung ano ba yung bigger plan ni God. But if we are wise enough na lalo pang paigtingin ang ating relationship sa Diyos nang dahil nga sa kahirapan na ito, the more na tayo ay naghihirap, the more na tayo ay nagpipray, the more na hindi maganda ang nangyayari sa atin, the more na kumakapit tayo sa Diyos. At the end of all this, makikita natin na ang pandemic pala ay blessing. Dito sa ating church, blessing nga sa atin kasi kung hindi nang dahil sa pandemic na ito, hindi kada gabi yung prayer meeting natin. Diba? Nagresulta ng maganda sa atin. Ang kailangan lang natin, be a man of perspective na dapat makita natin yung beyond ng nakikita ng iba. Yung the whole picture, na hindi lang yung pagkain araw-araw ang problema, kundi ano ba yung gusto ng Diyos na mangyari sa kabila ng mga ito sa atin. Sa ating buhay, personally. So, Joseph discovered how his personal story fit into God's epic story. Ito po yung pinakamaganda. Diba? Kaya, yun ang nakikita ni Joseph. Nagkakaroon siya ng realization na nagiging part siya ng isang pangyayari ng kumbaga yan buong mundong problema yung pagkain na yan sa kanyang kapanahunan. But nakikita niya yung kanyang naging kapakinabangan at yung sa mga tao at nakita din niya ang naging resulta ng magandang resulta ng lahat ng mga yan at sa nagiging plano ng Diyos sa generation po ni Jacob na tinawag na Israel. Okay. Diba? So, nang dahil sa pagsunod ni Joseph o faithfulness, loyalty ni Joseph sa Diyos na maglingkod sa Kanya, siya po yung naging instrumento para ma-save yung Israel. Siya po yung naging instrumento po ng Diyos
para maipakita, makilala ng buong mundo na may Diyos. Hindi lang sa kanyang kapanahunan, kundi nang dahil sa pagtira ng mga Israelites doon sa Egypt, nakilala ng mga Egyptians na may Diyos ang Israel, na may lalang ng lahat. At doon nga umikot halos buong kwento po ng Old Testament sa redemption, yung pagpasok ni Moses hanggang sa paglabas, at doon na po, nag-umpisa doon sa naging plano po ng Diyos sa bahay po o sambahayanan po ng Israel. Joseph discovered how his personal story fit into God's epic story. Okay. Ito po yung mga matutunan po natin. It is better to dwell in your future and do not dwell in your wound past. Mas maganda na sa halip na magmukmuk ka dyan, sa halip na yung mga masakit na yung naging karanasan ang iyong alagaan sa iyong puso, mag-move on ka, tapos tinan mo kung ano ba yung pwede mong gawin para sa hinaharap. Nangyari na yun pass. Kung doon ka na lang, nako, para kang tren na nakatenga, para kang sasakyan na nakatenga, na hindi umaandar, hindi umaabante. O kahit man umaandar man yan, pero hindi umaabante. Diba? Paano kung malayo-layo pang yung pupuntahan? It just causes delay. Okay. So ito po yung pang-apat po na ating pong matutunan po sa buhay po ni Joseph, the fourth legacy of Joseph. Joseph is remembered as a man of faith. Isang tao po na may pananampalataya sa Diyos. Makikita po natin yan na maging sa Hebrew chapter 11. Sa Hebrew chapter 11 na because of faith, di ba? Makikita po natin yung mga na-enumerate doon ng mga tao po na sila po yung may mga pambihirang pananampalataya sa Diyos. At isa po doon na nabanggit sa verse 22 si Joseph. So shortly before he died, Joseph predicted the Exodus and gave instructions concerning his bones by faith. Yan. Nakita ni Joseph yung future at nagbigay na siya ng instruction kung anong gagawin sa kanyang mga buto. Kaya kung minsan hindi tayo pare-parehas sa kultura kung paano po alagaan po ang ating mga dead loved ones. Sa mga kapatid ko, hindi nila naintindihan kung bakit yung mga tiyuhin ko, yung mga ibang relatives namin, napakahalaga po na ipunin yung mga buto-buto na yan. But, yan, mas sideline po tayo sa mga naging traditions ng mga Israelites people. Maging si Joseph pala ganyan. Okay. Joseph believed God would eventually fulfill this covenant he had made with Abraham, Isaac, and Joseph. Yun nga, na may Savior na darating. Okay. So, si Joseph, isa siya sa talagang nananampalataya doon. Na gagawin nga ng Diyos yun. So, when he died, Joseph was buried buried according to the customs of his culture, but Egyptians was not his final home, the Egypt. Kasi doon nga dadalhin siya, ipabalik siya doon sa Kanaan na kanyang pinanggalingan. At pagkaraan nga ng ilang taon, mababasa po natin, nung panahon na ni Moses at before the Exodus, isa pa sa mga pinoproblema ni Joseph ay si Moses ay hanapin saan na yung buto ni Joseph para isama natin, para ibalik doon sa Kanaan. So, itong si Moses, isa yan sa mga kasama nila, dala-dala niya sa kanilang Exodus. Yung buto po ni Joseph
to honor Joseph's bones with him, to honor his brother's oath. Yan. Kasi nangako kasi ang mga Israelites people na kailangan nilang gawin. And finally, in the book of Joshua 24 verse 32, nailibing na itong mga buto ni Joseph, doon katabi ang kanyang magulang na si Jacob. Doon sa nabili ni Jacob na burial site para po sa kanilang family. Okay. Ito po yung mga matutunan po natin. A good legacy of faith still inspires and bless the future generation. Nakaka-bless itong kwento po ni Joseph. Na kahit ilang taon na po yung nakalipas, thousands of years ang nakalipas, pero kapag binabasa po natin, natututo po tayo, na-inspire po tayo to go on with this life. Nakaka-bless na kahit ilang taon na po ang nakalipas. So a good legacy of faith still inspires and bless the future generation. A good leader knows how to prepare his death. Diba? Maging si Jacob, may bilin din na kailangang ibalik siya doon. Itong si Joseph, ganun din, na kailangan ibalik siya sa kanyang pinanggalingan. Diba? So, a good leader knows how to prepare his death. Isa nga sa mga natutunan ko sa mga business people. Ang sabi nila, ang tunay na mayaman na tao, kung ang kanyang pera ay hanggang sa kanya lamang, kapag siya hanggang sa kanyang libing, ubos na ang kanyang pera. Ang tunay na mayaman na tao, dala-dala niya ang kanyang pera o naubos ang kanyang pera hanggang lamang doon sa kanyang death. Kasi habang buhay pa pala yung tao, pinagpaplanuhan na niya, dito pupunta lahat ng aking mga pera. So dapat ang matira lamang yung pangkape ng mga magbabantay sa akin, pambili ng pansyon, pambili ng ano. So eksakto doon na. Kasi kapag may mga extra pala na yun, pinag-aawayan ng mga susunod. Pero kung as early as now ay pinagpaplanuhan na ganito ang aking pagpanaw, ay nagiging maayos ang lahat before our time. So kung ngayon pa lang ay dapat ang earnings ganito ang pupuntahan niyan, naka-budget na, hindi ka na mamomblema kung anong gagawin mo pagkatapos mo mamatay kasi ang natitira lang sa iyo ay yung daily expenses mo lang tapos kung ano lang talaga yung kailangan mo. Na hindi mo dala-dala lahat yung buong kayamanan mo kasi allocated na eh. So a good leader knows how to prepare his death. Sa kanilang time, nila Joseph, sila Jacob, ang pinakamahalaga sa kanila ay yung buto nila, yung kanilang remains. Kaya pati na rin yung burial site, dapat napaghandaan nila yan. At kung paano sila maililibing. So napaghandaan po nila yan. Isa po yan sa mga pinaghahandaan ng isa pong mabuting tao. And bago po tayo magwakas, gusto ko pong balikan po natin kung ano po yung sinasabi ng Diyos about legacy. Ang sabi po ng Diyos, everyone leaves a legacy and some of the most extraordinary legacies belong to the most ordinary people. Legacy are sum total of the daily decisions. Sum total of the daily decisions of life. Small decisions that are godly life and rightful in the eyes of God. Okay, conclusion na. Conclusion na po tayo. Ano po yung mga maalala po natin? Ilan po yung mga maalala po natin na legacy na naiwan po ni Joseph sa atin? Meron po ba?
O yan, na-flash na. So, Joseph is remembered as a man of loyalty, man of forgiveness, man of perspective, and a man of faith. Napakahalaga po yan. Sana isa sa mga yan, lalong-lalo na yung faith, ay maalala sa atin. Na yan ay isa sa mga maiwan po natin. Ay, kapag nabanggit yung pangalan natin, pagkatapos na ating paglisan, kapag nabanggit yung pangalan natin sa sasabihin ng mga tao, ay isa yan sa mga faithful na Kristiyano. Mabuting Kristiyano yan. Mabuting mananampalataya sa Diyos yan. Talagang deboto siya sa kanyang Diyos. Diba? So, ito naman po yung challenge po sa bawat isa po sa atin. Diba? Lahat po tayo ay nakakagawa po ng kwento sa buhay. Lahat po tayo nakakagawa po ng kwento. But the question is, what kind of legacy are you trying to make? Would it be good or a bad one? The choice is yours. Nabasa po natin sa buhay po ni Joseph, maganda po yung kanyang naging track of record sa buhay. Maganda po yung ating pong natutunan sa kanya. In spite of all the bad things that had happened, mabuti po yung natutunan natin sa kanya. Ang question naman po sa atin, ano kayang kwento ang meron tayo? Ano kayang kwento ang ating maiiwan sa buhay po nito? May God bless us all. Magandang araw po sa ating pong lahat. Yes, amen po. That the extraordinary legacies belongs and madalas ay sa mga ordinary persons. So ito po, this song drives us on how to make our legacies. Today we take a stand. We're gonna run the race. We see the promised land, and we will conquer it. Our hearts on full alert. We step up to the plate. We choose obedience. Make room for your great plans. There is no one like you, God. There is no one like you, God. Let me live my life to leave a legacy, a story of your grace and what you've done in me. Let me shine a light, ray into the night. I'm holding nothing back, take all you want from me. We know the cost is high, but we will pay the price, no matter what may come. We're here to glorify, to see your kingdom come, to see your will be done in every one of us, as hope is rising up. There is no one like you, God. There is no one like you, God. Let me live my life to leave a legacy, a story of your grace and what you've done in me. Let me shine a light, a ray into the night. I'm holding nothing back, take all you want from me. Let me live my life to leave a legacy, a story of your grace and what you've done in me. Let me shine a light, a ray into the night. I'm holding nothing back, take all you want from me. When my chapter's done and
and my thoughts pass on, and all my days are spent. When they look at me, I want them to see that my heart looks like your heart in the end. When my chapter's done and my thoughts pass on, and all my days are spent. When they look at me, I want them to see that my heart looks like your heart in the end. Let me live my life to leave a legacy, a story of your grace and what you've done in me. Let me shine a light, a ray into the night. I'm holding nothing back, take all you want from me. And when they look at me, what I want them to see is that my heart looks like your heart in the end. My heart looks like your heart in the end. My heart looks like your heart in the end. Purihin ang Panginoon sa ating pong narinig na mensahe ngayong umaga. At para po sa ating tithes and offering, nais ko lang pong basahin ang 2 Corinthians chapter 9, 6 at 7. Tandaan ninyo, ito ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Manalangin po tayo para po sa ating tithes and offering. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat po Panginoon sa patuloy na pagkilos nyo, patuloy na pagbibigay nyo ng blessing sa amin po, Panginoon. Lord, binabalik po namin sa inyo ang aming pong tithes and offering na alam nyo po, kita nyo po, Panginoon, kung ano po yung nasa puso namin, kung magkano ang halaga nito. Hindi po mahalaga kung ito po ay malaki or maliit, kundi ang mahalaga po dito, Panginoon, ay galing sa puso at ito po ay nagpapatunay kung gaano ka po namin kamahal. Panginoon, patawarin niyo po kami kung minsan hindi po namin na ipagkakaloob sa kadahilan ng mas inuuna po namin ang aming pong mga pangangailangang personal. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tunay nga po naming maipakita sa inyo ang aming pong pagmamahal sa pamamagitan po ng aming pong pagbibigay ng aming pong tithes and offering. Salamat po, Panginoon, at binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Panoorin po natin ang video to kung paano po tayo magbigay ng ating pong tithes and offering. We may give our tithes and offering through online banking via bank online services. You can send money to our account with Banco de Oro. Our account name is New Life Commission Church Bayombong NV INC. Please make sure that it is complete. New Life Commission Church Bayombong NV INC. Our peso savings account number is 0049 6048 0575 0049 6048 0575. You can send also your tithes and offering via GCash and other electronic money application. If you are using GCash, make sure that you are a fully verified user.
Here are the brief steps on how to send money through the said electronic money application. First, open your GCash mobile application. Then enter your GCash 4-digit PIN. Select Send Money. Select Send to Bank. Select BDO. Then fill up the desired information needed. After which, you will receive a notification from GCash. We can give also through Money Padala via LBC, Palawan Pawn Shop, M. Luwilier, and Smart Pera Padala. Please make sure that you send through the name of Maria Teresa V. Silicelon with her mobile number 0926-240-0263 and her address at Bayombong, Nueva Vizcaya. Whether you send through bank transfer, money transfer, or pera padala, please send your transaction slip via email to newlifecommissionchurch@gmail.com or via messenger through the account of Mary Grace Medina Bulatao. Please send a digital copy to confirm your money transfer. Upon verification on our bank account, we will send you a digital copy of the receipt of your giving. Para naman po sa ating pong announcement, kita-kits po muli tayo mamayang 4 p.m. para po sa ating Christianity 101. At para po sa ating closing and benediction, tinatawagan ko po si Pastor Nathan Baldemore. Bago po ako manalangin, nais ko po i-announce, next Sunday po would be starting a new series, but we will have a series break. Instead, ay magkakaroon po tayo ng installation service ng ating mga pastor. At gaganapin po natin ito sa ganitong takdang oras din at via Zoom. So we expect you all to come and attend. At i-record po natin ito para documented ang pag-install natin sa ating mga pastor. Okay, so and of course, included po rito ang commissioning ng ating mga pastor to specific designated function or role as pastors ng church. So you would visualize, kagaya ni Joseph, meron tayong perspective on paano ang paglago sa gawain ng ating iglesia patungkol sa ating mga kapastoran. So we ask that you would come and bear with us. Paghandaan po natin ito. Celebrate with us next Sunday and pag-pray po ninyo because we will going to officially install them at we would acknowledge that they are the workers that God has given para sa ating iglesia. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat at kami sa isang series na aming natutunan sa buhay ni Joseph. Salamat Panginoon dahil nakita namin na ang kanyang buhay ay characterized ng iyong presensya at ng iyong pagsama sa kanya. Because of his loyalty, number one, to you, he was able to be loyal sa kanyang mga boss, si Potiphar at saka ang kanyang yung warden.
And because of this, dinevelop mo ang kanyang character para siya ay magkaroon ng tamang perspective to do whatever your will for his life. Salamat because of your presence in his life. He was able to forgive. He was able to understand. He was able to give compassion and help to everyone that is under him, including saving the whole world in crisis of famine. Salamat din, Panginoon, because of his loyalty, because of his faithfulness, you have blessed him. At kaya magandang kanyang legacy is because you have been with him throughout his life. Panginoon, ang aming dalangin, may we learn all these principles from the life of Joseph, that we too, ang aming loyalty ay ikaw. Whatever situations na meron kami, kaya namin dalhin because your grace is sufficient for us. Lord, I pray that in all these things, hindi kami matatakot sapagkat ikaw ay kasama namin. Kasama ka namin in fulfilling your plan para sa amin. Salamat, Panginoon. It is our prayer that we would find ourselves to be in the center of your will so that your name will be glorified and that our legacy would be a right legacy, glorifying your name and worshiping you, who is the Almighty God. We declare this. We long for this. In Jesus' name we pray. Amen. Now to him who is able to keep you from falling and to make you stand before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, dominion, and authority, both now and forevermore. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name. Hallelujah. 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 We praise your name. Hallelujah. We praise your name. Okay, na-announce ko po ang meeting ng mga pastors tomorrow at 3 o'clock. Okay, lahat ng mga pastor are required umattend 3 o'clock tomorrow as had been agreed. No? Kailangan umattend kayo. Popost na lang ni Pastor Eli. Tapos tayo mag-meet. Hindi pa kayo magsalita. Ayun na! Ay, wait. Good morning po. God bless. God bless po sa ating lahat.
church talaga Ay, sila. nasa kaya nga. Praise the Lord. Para, ano rin, nandun pa rin yung kanya essence ng worship. Sige po. God bless. Mailiw kami dito unik ti simbahan. Isulit kami. Bye-bye po. Ay po. Okay. Bye, guys. Hello. Kaya dun ka sa church. Si Kai, wala. Nandito sa bahay. Tignan mo. Background niya lang yun. Kai, bakit andyan ka daw? Sa church ni Kuya. Bye po.